63 degrees. Uy, mga ka-ML, kumusta? Meron nga pala ako ditong isang clinometer. Para sa ngayong session, ang gagawin natin ay to discuss kung paano gumawa ng isang clinometer at paano ba ito na-a-apply sa ating lesson sa trigonometry. So sit back, relax, at welcome sa ating session. Hello, what's up mga ka-ML? Isang magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Sir Ash, ang inyong abot kamay na math teacher. At welcome sa ating panibagong session dito sa Math Learning with Sir Ash. Ngayong araw ay ituturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang clinometer. Ang tanong, ano nga ba ang clinometer? At saan ba ito ginagamit? At paano ba ang trigonometry na-a-apply sa ganitong bagay? So ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung ano nga ba ang clinometer. Well, ang clinometer ay isang improvised tool na pwedeng gamitin ng ating mga engineers. Somehow, dito sa lesson na trigonometry, mas ma-appreciate natin kapag i-apply natin ang ating natutunan sa real-life setting. At ang isang tool na pwede makapagbigay at makapag-maximize ng ating topic about trigonometry ay ang paggawa at pag-apply ng isang clinometer. Now, ano nga ba ang mga needed material sa paggawa ng isang clinometer? Okay. Ito ang mga kailangan mo mga ka-math learner. Una, kailangan meron kang isang malaking straw. Yung straw na ginagamit natin sa milk tea. Alright. Pangalawa naman, ay kailangan mo ng isang protractor. Pangatlo, kailangan mo din ng sinulid. And then, pang-apat, kailangan mo ng isang scotch tape. At ang pang-lima ay kailangan mo ng isang washer o yung tingga, yung ginagamit sa mga laruan. Ito ay pampabigat para sa ating clinometer. Later on, ituturo ko sa inyo kung paano siya ginagawa. Okay, now, somehow, optional din naman ang gumamit ng cardboard para sa finished product natin. Okay, paano nga ba gumawa ng isang clinometer? So, ito na ang mga step by step. At saka, ito, medyo in-improvise ko ang mga procedure para mas maging maganda ang inyong clinometer. Okay, una, i-cut mo yung straw mo na singhaba ng iyong protractor. Okay, katulad ito. Kung gaano kahaba yung straw, yung protractor mo, ganoon din kahaba ang straw. Alright. Pangalawa, sa gitna ng straw, itali mo yung sinulid doon sa isang dulo at sa kabilang dulo naman ay yung tiga. So, sa kabilang dulo, ito yung tiga at sa huling dulo naman ay nakatali ang sinulid. Now, make sure na nasa gitna ng straw yung sinulid ang pagkakatali mo. Okay? And be sure na hindi din siya mahuhulog. Next, step 3. I-scotch tape mo yung protractor mo dito sa ginawa mong straw. Now, be sure na dapat yung sinulid ay naka-align sa 90 degrees. Alright? Tapos, if naka-align na siya, lagyan mo ng scotch tape dito. Now, para dito sa finished product natin, ang ginawa ko ay electrical tape para at least na-emphasize ko na nandito banda ang sinulid na nakalagay. Okay? So, be sure din na kapag itong sinulid ay magle-left turn, magle-right turn, okay? Or ito-turn mo na siya, make sure na yung turning point niya ay nasa gitna mismo ng 90 degrees. Or itong dito. Ito yung origin natin. From the 0 down to 180, tsaka dito din sa baba is to 90. So, dapat nakalinya yan siya dyan sa 180 at nakalinya din dito sa 0 degree. Okay? So, para at least, pag ikaw ay dumating sa puntong ito, mamaya, pag i-apply na natin, malalaman mo kung na yung makukuha mong angle is tama talaga. Okay? Then, if that's the case, kapag tapos ka na sa puntong iyon, pwede ka na gumamit ng cardboard para ilagay ito sa likod at saka magkaroon ka ng ganitong product or finished product. Now, ang tanong, bakit kailangan ang cardboard? Actually, this part is optional. Nilagay lang natin ang cardboard para at least maging klaro sa atin yung mga numero ng ating protractor. Okay, so, question Sir Ash, paano ba ito gamitin? Okay, para sa part na ito, ang mga students ko ang magpapakita sa inyo
kung paano ginawa nila yung kanilang protractor at paano ba ito in-apply sa real life setting. Okay, now, nang makuha nila yung steps nila dito, at saka yung angle na nakuha nila dito kanina, yun yung angle of depression. And later on, ipapakompute ko sa kanila kung gaano kataas ang kanilang inakyat mula sa pagkakasay nila sa bagay na yun. At gamit doon ang trigonometry. Alright.
nila. Now, my dear teachers, hindi ang aim nito ay magkapareho sila ng sagot. Ang aim dito ay kumuha sila ng sarili nilang mga measurement considering that angle, that steps, and that said measurement with their height. And malalaman nila kung paano talaga compute. Gagawin nila. Now, after nilang makuha ang mga distances at mga angle of elevation at angle of depression in their specific stations, ay babalik sila sa classroom. At doon, yung magka-partner ay pagtutulungan kung paano nila kukunin ang certain unknown na binigay ko. Now, it would be tiresome for us teachers na mag-check sa mga ito. Pero at least, this way, maiiwasan natin ang number 1, cheating, at mapopromote natin ang cooperative learning. Alright, so, this activity maximizes kung paano nila isosolve yun. And I hope na kayo dyan mga teachers, meron din kayo mga iba't ibang process para at least ma-apply pa ang pag-aaral ng trigonometry. Okay, hopefully, naging useful ito sa inyo na video. And if you do like, and want to comment or even give your more inputs about this activity, please do comment below. Ako pa rin ang inyong abot kamay na math teacher, si Sir Ash. And lagi niyong tatandaan na masarap matuto ng mathematics kapag marami tayong nagsasama-sama. So before ko i-end ang discussion na ito at ang session na ito, please do subscribe my channel and click more videos para mas matuto pa kayo sa mathematics gamit ang ating section. Thank you very much and